tayo. Basic setup tayo. Okay? So, delete muna natin. Okay. Guys, pa-share ng live. Thank you. Hello, Boss JU. Okay, so guys, ngayon, i-demo natin paano yung mga basic configuration dito. Very short lang ito sa mga IT student. Okay, salamat sa pag-share, Engineer Val. So, ngayon, gusto kong mag-setup ng basic configuration sa router. So, para magawa ko yun, pupunta ako sa lower left portion ng packet tracer. May makikita kayo dito ng mga devices dito. Dito sa part na to, itong network devices, okay, pag kinlik mo, sabi niya dito network devices, sa baba may router, switch, hubs, wireless devices, security, at saka WAN emulation. So, pipiliin natin yung router. Pag kinlik ko yan, okay, may makikita kayong different models dito. May 4331, 4321, 1941, and 2901. Okay? So, ngayon, kahit alin dyan, pwede natin gamitin. So, let's say for example, gusto kong gamitin 2911. Okay. Yan. So, 2911 na to, router ito, may particular model lang siya, 2911. So, ngayon, ito nakikita nyo itong pangalang router 1, display name lang yan. Okay. Balikan natin. Let's make a recap sa IT. So, pag kinlik ko to, left click, ulitin ko left click, lalabas yung panibagong tab. Okay. So, sa panibagong tab, may makikita kayo dito. Physical, config, CLI, and attribute. Most of the time, itong physical at saka config and CLI, dito tayo mag-focus. So, sa physical tab, para review lang, ito yung itsura ng 2911 router. Okay, so kung i-zoom in natin, yan siya. Yan yung itsura ng rear o yung likod. Ito yung itsura ng front. Yan. Okay? So ngayon, ka-IT, kung magko-configure tayo, close natin ulit. Left click. Click ko yan. Okay? Pag magsisetup tayo, okay, pipindutin ko yung CLI. Okay? Pag kinlik mo yung CLI, ito ang magiging bungad. Okay, yan. Lakyan natin. So, huwag kayong mape-pressure sa mga nakikita nyo dito. Ano lang to? Mga notifications lang to. So, ito tatandaan nyo. First tip ka IT. Pag ang router or switch bago or walang nakasave na mga configuration, as in walang mga na-save na set, as in parang new device talaga siya. Hindi naman new device, pwedeng nabura lahat ng buong configuration, as in totally blank configuration. Ito yung lagi nyo makikita. Yes, upload natin to. Would you like to enter the initial configuration file? Yan at yan lagi makikita nyo. Once nakita nyo yan, ibig sabihin, walang mga nakasave na commands, burado ang command. Totally blank setup ito. Okay, 99.99% of the time, ang lagi nating sagot dyan, no. Okay, so tatype ko yung N, or pwede ko type yung no. Sabi niya, press return to get started. Okay, press ko yung enter key. Pag pinress ko yung enter key, okay, may makikita kayong prompt. Okay, itong sinasabi niyang router, ito yung host name. Ito yung tinatawag nating host name. Okay. Pero, tatandaan nyo, dito sa CLI, may mga different levels or may mga different modes. Okay. Meron tayong user exec mode, privilege exec mode, global configuration mode, specific configuration mode. Okay, huwag kayo malito. May papasadahin natin lahat yan. Okay. Sa pinakauna, nung pinress ko yung enter at ito ang lumabas, ito yung tinatawag na user exec mode or user mode. Okay. So, ito yung palatandaan niya. Yan, itong symbol na. Sa user exec mode, very, very basic na mga show commands lang magagamit natin. Okay? Sa user exec mode, hindi tayo masyado mag-focus. Okay? Pero, ipapakita ko sa inyo. Press nyo or type nyo yung question mark. Okay? May mga makikita kayong commands. Yan, sabi niya, connect, disable, disconnect.
Ang ibig sabihin nito, ito yung mga commands na pwede mong i-type dito sa level, sa first level na to, sa user exec mode o sa user mode. So, lahat naman nakikita nyo yan. Ito, connect, disable hanggang trace route. Ito yung mga allowed commands sa user exec mode. Pero, hindi tayo mag-focus dyan muna. Okay. Next, kailangan kong pumunta sa second or sa higher level ng user exec mode. Ito yung tinatawag na privilege exec mode. Pinoy IT guy, paano tayo papasok sa privilege exec mode? So, para makapasok tayo, type ko yung command na enable. Okay, so makikita mo rin siya, yun siya, enable. Na-type mo yung word na enable. Papansin niyo, ito yung hostname pa rin yan, pero nag-iba na yung symbol, nag-iba na yung prompt. Okay? So, nag-iba yung prompt, ibig sabihin, ito yung palatandaan na nasa different level ka ng CLI command. So, dito, nasa privilege exec mode na tayo. Dito sa privilege exec mode, marami na tayong magagawa dito. Mga show commands, pin commands, mga pag nagsisave tayo ng configuration, nagbubro tayong configuration, marami na. So, kung mapapansin ninyo, okay, pag nag-press ako ng question mark, okay, mas marami na tayong magagawa. Ayan, ito na itong mga to. Okay? Mas marami na. Okay? Ito yung second level or privilege exit mode. Next, if magsisetup na tayo, yung mga maraming setup like add ng IP address, add ng mga routing protocols, add ng mga password, etc. etc. Kailangan ulit natin umakyat sa higher level. Okay? Unang level, user exec mode. Second level, privilege exec mode. Then third level, ito na yung global configuration mode or global config mode. So, paano tayo aakyat sa third level? Para umakyat tayo sa third level, tatype ko yung configure terminal. Okay? Enter. Napapansin ninyo, may hostname na naman ako, router. Pero, nag-iba na naman yung prompt. May nakalagay na dito config. Ibig sabihin, nasa global config mode na tayo. So, okay na tayo. Dito na yung level na kung saan pwede ka na mag-configure ng IP, maglagay ng mga password, etc. etc. Nasa global config mode tayo. Next, specific configuration mode. Ito yung parang pang fourth level. Okay? So, dito na tayo papasok sa mga interfaces, sa mga console setup, di ba? Sa mga virtual line setup. Yun na yung mga tinatawag na specific configuration mode. Okay? Very specific na configuration mode to. Anong ibig sabihin? For example, gusto kong mag-configure ng IP address. Okay? Para makapag-configure tayo ng IP address, tatandaan nyo. Okay? Kailangan, kino-configure natin to sa interfaces or dun sa port. Okay? Ano ibig sabihin? Dito sa particular example na to, sa router, okay, balik tayo sa physical. Mapapansin niyo, zoom in ko. Makikita nyo dito, gig 01, itong yellow na label na to, gig 01, gig 00, gig 02. Mga interfaces yan. Kada interfaces na yan, pwede tayo mag-configure ng IP address. Okay. So, isang interface, isang IP address, isang interface, isang IP address, panibagong interface ulit, isang IP address. So, balik tayo sa CLI. So, kung mapasok ang specific configuration mode sa ganitong klaseng setup, paano yun? Kung gagawa ko ng IP address, kailangan ko pumasok sa interface. Okay. So, na-type ko ang command na interface, okay, gigabit 0/0/0. Up, sabi niya, interface gigabit 00, invalid interface type and number. Ibig sabihin to, just in case lang, ma-encounter nyo ganitong error. Ibig lang sabihin yan, hindi available sa router yung interface na pangalan na yan. So, Pinoy IT Guy, paano ko malalaman kung ano yung mga available interfaces? Maraming way dito sa Packet Tracer. First way, balik tayo dito sa Packet Tracer. Hover nyo yung mouse. Mapapansin niyo dun sa port, makikita nyo, Gigabit Ethernet 00, Gigabit Ethernet 01, Gigabit Ethernet 02. Okay.
Yan yung mga available interfaces ng router. Okay. Second, CLI tayo. Okay. Balik muna tayo sa global. Balik muna tayo sa second level or sa privilege exec mode para bumalik tayo ng lower level. Ta-type ko lang yung exit. Okay. Ta-type ko to. Ang ita-type ko, isa sa best verification command para makita ko yung mga available interfaces is show IP interface brief. Yan. So, ito yung mga available interfaces na meron si router. Gigabit 00, 01, 02, and VLAN 1. Okay. Balik tayo sa global config. Configure terminal. Wait. Bakit ako babalik sa global config? Ulitin ko. Pag-usapang global config ka IP, dito na tayo nagko-configure ng mga IP address, nagsiset up ng password. Sa second level, yung privilege exec mode, hindi tayo makakapag-configure ng mga IP addresses dyan. So, kung gusto ko mag-configure ng IP address sa particular interface, kunwari gigabit 00, kailangan kong pumunta sa global config mode. So, paano ulit yun? Configure terminal, enter. Next, mamimili ako ng interface. Let's say, for example, sabi ni IT manager, gusto ko sa gigabit 00, maglagay ka ng IP address. Okay. Let's assume. Okay, let's assume 192.168.1.1, 255.255.255.0. Ang galing nyo po, idol, lucky charm. Okay. Let's say, for example, ito yung IP address na ibibigay or binigay ni IT manager. So, balik tayo sa router 1. Nasa global config tayo. Okay. Configure tayo ng IP. Okay. Para ma-configure natin tong 192.168.1.1 na to, lagay ko dito. First question, or first checking, kailangan nasa global config mode. Yun yung lagi yung tatandaan. So, nasa global config na ba tayo? Yes. Kasi ito yung prompt niya. Okay. So, para makapag-configure na tayo ng IP address sa gig00, ito type ko. Interface, gigabit, ethernet, 0/0. Enter. Pansinin ninyo, nasa global config tayo, pero nag-iba yung prompt. Sabi niya, config-if. So, ito na yung sinasabi nating specific configuration mode. Okay, so pumasok tayo sa interface configuration mode. Nasa very particular location tayo sa router. Sa loob tayo ng gigabit 00 para maglagay ng settings. Okay? Kung gusto natin mag-exit, tatype natin exit. Okay, tatype ko ulit. Interface, gigabit, ethernet, 0/0. Okay. Okay na yan. Nakapasok tayo. Isang tip ka IT para hindi ka mahirapan sa mga veterans na sa pag-configure. Pwede mong i-type yung int, shortcut for interface, space, G, meaning gigabit, 0/0. Pwede rin yan. Okay? So, enter ko. So, nakapasok ako. Guys, tingnan nyo to Exit ulit ako. Pansinin nyo, pag nag-exit ako, tatandaan nyo, pag nag-exit kayo, bumababa lang kayo sa lower level. Okay? So, pag nag-type ka ng exit, bababa ka sa lower level. Pag nag-type ka ulit ng exit, bababa ka ulit sa lower level. So, pansinin nyo, nasa interface configuration mode ako. Paano ko nasabi? Kasi, ito yung prompt niya. Config if. So, kung itatype ko yung exit, bababa ko ng one lower. Okay, one level lower sa config if. So, pag in-enter ko, nasa global config na ako. Nagets? Pag titype ko yung exit ulit, bababa ulit ako ng one level lower. Nasa privilege exec mode na ulit ako. Kung babalik ulit ako sa taas, type ko ulit, configure terminal. Tatandaan nyo, ka-IT, para hindi kayo malito. Pag tinype nyo yung configure terminal, ibig lang sabihin nito, pasok tayo sa global config. Pero make sure pag tinype nyo to, nasa privilege exec mode kayo. Okay? Yun yung tatandaan nyo. Enter. So again, papasok tayo sa interface configuration. Interface G00. Enter. Okay. So, tatype ko yung IP address.
Take note, IP. Sa pag-configure ng IP address, okay, ng kahit saan, Cisco router, Cisco switch, or kahit anong, dalawa ang kailangan. Dalawa ang essential information na dapat meron kayo. IP address and subnet mask. Hindi kayo makakapag-configure ng IP address kung walang akibat na subnet mask. Ano ibig sabihin? Interface, okay, nasa gig 00 na tayo. So, tatype ko. Ang command, titingnan nyo ito. Ang command para mag-configure ng IP address is IP space address, okay, space question mark. Pag nag-question mark tayo, ang maganda dito, pag nag-question mark tayo, ibig sabihin nun, tinatanong mo kay CLI, tinatanong mo kay router, ano yung mga possible command or mga possible input na pwede kong ilagay after nung word IP address. Tatype ko yung question mark. Okay, sabi niya, okay, after IP address, pwede ka mag-type ng ganito. Okay, ABCD means ito yung IP address. Pwede kong i-type yung word na DHCP. So, in this situation, in this instance, kailangan ko mag-type ng IP address. Okay? So, yung ABCD, ibig sabihin yan yung first octet, second octet, third octet, and fourth octet. Okay, so IP address, anong binigay sa atin? 192.168.1.1. Press enter. Sabi niya, incomplete command. Ito yung sinasabi ko. Dalawa ang essential or dalawa ang kailangan sa pag-configure ng IP address. IP address and subnet mask. Lagi nyo tatandaan. So, para maulit natin to, okay, press nyo lang yung up arrow. Pag pinress ko yung up arrow, ibig sabihin kung ano yung huling command na tinype mo, yun yung lalabas. Okay? Press up arrow. Okay? Space. Question mark ulit ako. Ayun, sabi niya, kailangan mo rin mag-input ng subnet mask. Okay? Required yan. Okay? Sabi niya A, B, C, or D. Okay, pansinin nyo paano ko nasabing required? Kasi, nung nag-question mark tayo, ulitin natin. Press enter. Paano ko hindi ko in-input yung subnet mask natin? Okay? Ang tinype ko lang IP address 192.168.1.1. Then, in-enter ko. Incomplete. So, up arrow ulit. Question mark. Sabi niya. Sabi ni router. Okay, para makapag-proceed ka, required na kailangan mo yung subnet mask. So, ano yung subnet mask natin? 255.255.255.0. Okay? Okay na ba yan? Pwede na ba to? Space, question mark tayo. Sabi niya, oh, okay na, sabi niya. Ibig sabihin ng CR, okay na tayo dito. Pwede mo nang i-press yung enter. Okay? Wala nang mga needed or required information or settings na kailangan kong i-type. So, kung may nakita kayong ganito sa prompt, na question mark kayo at may nakita kayong ganito, ibig sabihin, may option na pwede nyo nang press enter. Okay? So, press enter ko. Yan. So, pumasok. Ito yung pag-setup ng IP address. Take note again ka-IP. Pag nasa router kayo, tatandaan nyo, by default, naka-shutdown lahat ng port or ng interface ng router. Paano ko nasabi ka-IP? Okay. Babalik ulit ako sa privilege exec mode. So, pe-press ko yung exit. Pe-press ko ulit yung exit. Okay. Nasa privilege exec mode na tayo. Paano yung pag-verify natin ng IP address o ng interface? Show IP interface brief. Okay. So, mapapansin ninyo, sabi niya, may IP address na ako. Gigabit 00, 192.168.1.1. Pero, papansin nyo, status, administratively down. Ibig sabihin, take note nyo sulat nyo to sa papel. Pag administratively down, ibig sabihin, shutdown yun. Okay. Para mag-turn on yan or para i-turn on natin, kailangan natin na command na no shutdown. So, paano yun? So, ang gagawin natin dyan, kailangan ulit natin pumasok sa specific configuration mode. Kailangan natin ulit pumasok sa very particular location sa router, which is yung gigabit 00. Paano yan ulit? Balikan ulit natin. Kailangan kong pumasok, step 1. Kailangan papasok ako sa global config mode. Configure terminal. Okay. Next,
kailangan ko pumasok, nasa global config na tayo, okay na tayo dyan. Next, ang command para pumasok sa interface is interface or int, yung shortcut, int g0/0. Bakit 0/0? Kasi ito yung gigabit 0/0 na kinonfigure natin kanina. Bakit tayo papasok dito? Kasi kailangan natin i-turn on yung kasi naka-administratively down. Ano ibig sabihin kapag administratively down? Naka-shutdown or naka-turn off. Ibig sabihin, connect ka ng kable dyan at naka-administratively down, walang mangyayari. Hindi iilaw yan. Hindi magta-turn on yan. Walang dadaang connection dyan. Okay? Okay. Kulit mo, idol, ah. Mag-send ka ng Git. Okay. Tatype ko yung no shutdown. Okay. Enter. Yan. Sabi niya. Change state up. Ha? May logs. Sabi niyo. Change state to up. Okay. Okay, verify ulit natin. Paano mag-verify? Paano tayo babalik dito? Tatype niyo show IP interface brief. Type ko yung exit. Okay, type ko ulit yung exit. Okay, nakita nyo? Ang dami kong tinatype na exit para bumaba ng one level low. Okay, pero okay lang yan. May mga shortcut yan sa susunod. Papakita natin. Okay, ang gagawin ko, show IP interface brief. Okay, tip again. Show IP interface brief. Ang pwedeng shortcut dyan. Okay, show IP int dr. Yan, shortcut yun ha. So, papansinin nyo, gigabit 00, 192.168.1.1, app na. So, goods na tayo sa physical level. Sa app na yan. Goods na yon. So, ganun ang pag-configure ng IP address. Next naman, magko-configure tayo ng hostname. So, again, tatandaan nyo, pag mga configuration changes, lagi, take note, kailangan nasa global config mode ka. Okay? So, para pumunta doon, configure terminal. May shortcut na naman dyan. Pwede nyo i-type. Kahit hindi nyo i-complete yung word, tatandaan nyo to, kahit hindi nyo i-complete yung configure, as long as natatype nyo yung needed word and wala siyang kapareho, pwede yun. So, conf, okay, space, T for terminal. Enter. Okay? So, nasa global config mode na tayo. Bakit down view po yung sa kabila dapat tusok kasi para mag-up din sila. Naka-down siya. Yung down kasi, it pertains to layer 2. So, ibig sabihin, walang dumadaang traffic dyan. Walang nadidetect na connection dyan. Kaya down yung itong part na to. Itong tinatanong nila. Okay? So, next, mag-change tayo ng host name. Ano yung host name? Ito yung pangalan mismo ng router. Napaka-importante ka IT ng host name. Okay? Kasi, para malaman mo kung anong device yung minamanage mo. Kasi kung imagine niyo ito kung meron akong 100 device, tapos nasa CLI ako, tapos yung host name nila, iisa lang, router. Mahirapan ka ma-distinguish sino dito yung main router, sino dito yung branch router, hindi natin alam. Ganun ka-importante ang host name. So, in this example, ganito mag-configure ng host name. So, tatype ko lang, host name, tatandaan nyo kailangan nasa global config mode kayo. Okay. Hostname space, sabihin natin, HQ or headquarter. Okay. Press enter. Yan. Pansin nyo, nag-iba na. So, sa real world, pag nag-work na kayo as network engineer or networking expert, okay, napaka-importante ng hostname. Okay. So, okay na tayo dyan. Next. Okay. Ano na to? Patapos na tayo dito. Okay. Next is line console password. Okay. Sa susunod na video natin, papakita ko para saan ba yung line console. Yung privilege mode or yung line VTY. Papakita natin sa susunod na video. Sa susunod na live. Okay. So, for this time, papakita ko lang paano mag-setup ng password. Okay. First, line console password. So, paano yan? Take note. Tatandaan nyo.
kailangan nasa global config or sa global configuration mode kayo. So, check nyo. Sa global config tayo. Para makapag-configure ng line console, type nyo line. Tatandaan nyo pala, kung nagtatype ako ng mga command dito, may mga certain commands na hindi siya case sensitive. So, pwede kong type line console 0 or pwedeng maliit na spelling lang. Okay, maliit na letters lang. So, para pumasok tayo or para mag-configure tayo ng line console password, kailangan natin pumasok sa specific configuration mode. Ulitin ko. Kailangan natin pumasok sa very specific location sa router, which is, ngayon naman, is console. Okay. Tatype ko line console 0. Enter. Okay. Papansin ninyo, config tapos line. Ibig sabihin, nasa line console na tayo. Okay, wala na tayo sa global config. Pumasok tayo sa very specific configuration mode. So, paano yan? Pag nasa loob na tayo ng line console, tatype natin login. Okay. Ibig sabihin ng login, nire-require mo na magkaroon sila ng login. Enter. Okay. Next, password, space. Dito na pumapasok yung case sensitive. Okay. Pag tinype ko, password, sabi niya, anong klaseng password yan? Okay. So, let's say hindi ko alam. Okay? Balikan natin yung question mark. Okay? Router, di ko alam kung ano yung next kong itatype. So, yun yung purpose ng question mark. Tatanungin mo si router. Tinype ko yung question mark. Okay. Sabi niya, 7 or line. Explain ko sa inyo ito ah. Ibig sabihin ng 7, sabi niya, specifies a hidden password will follow. Okay? So, pwede akong mag-type okay, ng line 7 password, okay, na parang naka-encrypt siya or binuhol. Pwede yun. So, ang tatype ko, password 7 space question mark. So, ano yung gusto mong password dito na ma-hide ni router? So, let's say, for example, Cisco. Okay. Next, hindi ko ginamit yung ano na yun. Balik ulit tayo. Password space question mark. Ano yung second line? Sabi niya line. Ibig sabihin, i-type mo direct yung word na or yung password mo kung gusto mong gamitin. Let's say, for example, gusto mong gamitin is Cisco 123. Okay. Sabi niya dito, ito yung gagawin ko. Type mo lang yung word. Type mo lang yung clear text password. Type mo yung unencrypted. Okay. Yung mismong word, which is ito yung sa akin. Cisco 123. Okay. Wait lang. Tatandaan nyo, pag tinype ko Cisco 123, nag-space ako, okay, yung space kasama yun sa password. Kaya kung gusto nyo, Cisco 123 lang, dapat walang space yan. Tatandaan nyo yun So, enter. Yan. Okay na tayo dyan. Ganun mag-setup ng line console password. Pa-type mo lang yung login, then yung password, kung ano gusto mong password. Okay. Next, line VTY password. Para makapasok naman tayo sa line VTY password, ito lang ta-type natin. Nasa line console tayo ngayon, di ba? Ngayon, kailangan naman natin pumasok sa line VTY. Ano yung VTY? Dito natin ginagamit yung mag-access sa router remotely. Pwedeng telnet or SSH. Sa mga upcoming videos, papakita natin ano ba yung telnet, ano ba yung SSH. Okay? Pero this situation muna, napakita ko paano muna sila i-configure. So, para mag-configure tayo or pumasok tayo sa line VTY password, make sure nasa global config tayo. So, mapapansin nyo, nasa global config naman tayo. Nasa ibang or nasa specific location lang tayo. Okay, pero okay lang to. As long as nasa global config tayo. Okay. Tatype ko dito, line space VTY space, ito tatandaan nyo, 0 space 4. Okay. Sa mga next upcoming video, mag-focus ako. Ano ba ibig sabihin ng line VTY04? Pero, this time muna, sundan nyo lang muna itong command na to. Line VTY0 space 4. Enter. Para kapareho ng console setup. Type nyo lang yung login. Pag type mo yung login, ibig sabihin, nare-require mo lang si router na mag-ask ng login credentials. Okay?
Next, ito hayaan niyo lang 'to, sige. Sabi niya, login disable on line 3 until password is set. Ibig sabihin, hindi magte-take effect yung login kung hindi ka magse-set ng password. Okay? So, ang ta-type ko dito, password, sabihin natin Cisco123. Cisco123 ulit. So, ang password ko rin sa line PTY is Cisco123. Okay? Enter. And last, privilege mode password. Okay. So, para mag-type tayo ng privilege mode password, matandaan nyo, kailangan nasa global config mode kayo. Okay. So, mag-exit ako. Okay. Nasa global config mode pa ba ako o wala na? Andun pa rin tayo sa global config mode. Ito yung palatandaan natin. Okay. Magta-type tayo ng privilege mode password. Paano yun? Again, pag privilege mode password, first things first, kailangan nasa global config mode ka. Nasa global config mode ba tayo? Yes. Next, ito ang ta-type natin. Enable space secret space anong gusto nating password. Kasi for example, Pinoy ID Guide. Okay. Guys, sa mga susunod na video, mas magpa-focus ako paano ba talaga mag-configure ng privilege exec mode. Kasi may other way pa eh. Pero dito sa video na to, papakita ko lang yung example way para mag-configure ng privilege exec mode. Okay. So, enable secret, Pinoy IT Guide, enter. One line lang. Privilege exec mode. Okay. So, goods na tayo dyan. So, ayun. Last but not the least, paano natin isa-save to? At tandaan nyo, mula nung nag-configure ako, never ako nag-save. Ito yung pagkatatandaan nyo. Kapag hindi ko sinave to, at all of a sudden, nag-reboot si router, or for some reason, accidentally, tanggal yung kable, turn off yung switch, namatay si router na hindi ko sinave, pag nag-turn on ulit at in-start natin, lahat ng mga sinetap natin, burado. Okay, so, just in case lang, pag tapos na kayo mag-configure, lagi nyo ugaliin mag-save. Okay, paano tayo mag-save? Balik tayo sa privilege exec mode. Paano yun? Ta-type ko yung exit. Okay. Isang way para pumunta sa global config or sa uh, privilege exec mode. Tingnan nyo to. Conf-t, sabi natin interface gig00. Pansinin nyo ilang beses ako magta-type ng exit para pumunta sa privilege exec mode. Kasi pag tinype ko yung exit, one uh, one level lower lang. Okay. Bumababa tayo one level lower. So, pansinin nyo. Pag tinype ko yung exit, nasa interface configuration mode ako. Nasa global config tayo. So, wala pa. Kumbaga nasa taas tayo, bumaba lang tayo ng one level. Okay. Ngayon, tatype ko ulit yung exit. Nasa privilege exec mode na tayo. So, from interface configuration mode, pag tinype ko yung exit, nasa global config mode pa tayo. Ngayon, pag tinype ko ulit yung exit, one level lower, doon na yung privilege exec mode. So, pansinin nyo, dalawa or tatlong beses ako nag-configure or nag-type ng exit. Para shortcut, balik tayo. Okay. Nasa interface configuration mode ako. Type nyo lang yung dalawang way lang yan. It's either ta-type mo yung end or ta-type mo Control Z. Okay. Nasa privilege exec mode na tayo. So, para mag-save tayo ng command natin or ng configuration natin, ta-type natin copy. Ito yung shortcut Copy running config space start app config. Okay? Mapapansin nyo kahit pag tina-type ko, copy, run, ang haba ng word na running config eh. Pag wala na siyang kaparehong similar command, pag pinress ko yung tab, ipo-complete niya yung very specific word na command na yun, which is yung running config. So, pag tinype ko yung start, pag tinab ko, i-complete niya, i-auto-complete niya. So, ganito mag-save ng configuration. Copy running config sa startup config.
Again, i-explain ko sa mga susunod na video ano ba ibig sabihin ng month to. Pero, parang Microsoft Word lang yan. Para isave mo yung Word document, Control S, dito naman, copy running, config, startup config, press enter. Okay. Okay na yan. Sabi niya, building config, destination file name, startup config. Okay lang. Press mo lang okay. Building configuration. Okay. Goods na tayo. Shortcut, para mag-save, type mo lang WR. Okay na yan. So, it's either long cut yung gawin mo or yung shortcut WR. Okay na yan. Okay? So, hanggang dito muna tayo sa training na to ka-IT. Sa mga susunod na TikTok live natin, itutuloy natin yung ah, Cisco Packet Tracer tutorial. Okay? So, yun. So, guys, any question? May question kayo bago tayo bago tayo mag-out. Question lang. Nandito pa si moderator natin, si my partner. Yan ba si, natin? Yes, uploaded to. My partner. Okay. Nandito pa siya. So guys, question and answer tayo. Bakit ka po maslam ka buntis? Hindi mo alam kung supporter to si Lucky Charm. Okay, question and answer ka IT. So, upload natin to sa YouTube. So, guys, huwag kayong mag-alala sa mga late dyan. Upload ko to sa YouTube. So, para makapag-follow kayo, type nyo lang Pinoy IT Guy. Okay? Pinoy IT Guy. May 1,800 subscriber na tayo. Follow nyo lang yan. I-upload ko yung TikTok live natin. So, question and answer tayo ka IT bago tayo mag-out. Clear na clear. VTY lang ako. Walang alam. Ah, VTY. Okay. Parang ganito yan. Ah, so, router 1, di ba? So, para ma-access natin, tama ba? Hindi ko mag-gets yung tanong eh. Pero in-assume ko lang na hindi niya maintindihan yung VTY setup. Tama ba? Mahirap po ba talaga makahanap ng work pang fresh graduate? Hindi naman. Sakto lang. Meron, may playlist tayo. Hindi siya complete pero may playlist tayo kahit. I-follow, subscribe kayo sa ating YouTube channel kahit. Okay, subscribe kayo sa ating papadamin pa natin yung mga videos natin. Please share nyo to sa mga IT students ka IT na may mga Cisco subject. Okay. Bakit 04? Okay, actually sa kay sige sagutin natin. Kasi dito meron na tayo may explanation na tayo dito. Yan. May mga in-upload ako dito na in-explain natin yung 04. Pero ibig sabihin ng 04, parang linya. Okay, linya siya. Um, Kasi for example, sa router 1, tinype ko line VTY 0 space 4. Ibig sabihin yan, sa line VTY 0 space 4, magbibilang ka ng 0 to 4. 0, 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin, 5 lines. Ibig sabihin, yung 5 na linya na to, ibig sabihin na yan, hanggang 5, sabay-sabay, na pwedeng may pumasok or umaccess ng router. Okay, simultaneously or pare-pareho. So, si line VTY 0, for example, ikaw, pumasok ka, nasa line VTY 0 ka, pa-access ka sa router. Next, si Lucky Charm naman. Okay, papasok din siya sa router. Same router kayo. Nasa line VTY 1 siya. Yun ang ibig sabihin ng line VTY 0. Okay. 5 lines. Okay. Or 5 people. 5 access ang pwede natin ibigay at the same time. Okay. So, guys, pa-subscribe and please follow Pinoy IT Guy. Guys, press 1 nga kung naintindihan yung tutorial at hindi nahirapan. Press 1 ka IT. Yan. Boss Lucky Charm, pa-share mo to sa mga tropa mong IT student. Okay? Kailangan kong kumita sa YouTube para pambili ng bigas namin ni partner ko.
Wala na kaming pambili ng bigas. Boss Lucky Charm. Share mo na eh, Boss Lucky Charm. Okay. May question pa ba, Kaiti, bago tayo mag-out? Mag-gift ka na rin. Boss Lucky Charm, mag-gift ka na rin. So, hopefully, may natutunan kayo. Again, hindi natin bibiglain yung tutorial. Puputol-putol tayo. Okay? So, hopefully, may natutunan kayo dito. Ah, worth, worth it po ba mag-CCNA? Well, worth it. Worth it as long as sinasabay mo rin yung, or kaya mo rin i-promote or i-endorse yung sarili mo sa mga company. Pero, worth it. Worth it naman siya. For me, for me. Okay. Oy, Lucky Charm. Mais eyes ka. Eh, yan. At least binawi. So, Lucky Charm, ah. Ayan, nandyan yung moderator natin. Si, si partner ko, Andre Loria. Yan. Mabait yan si Lucky Charm. Okay. Guys, question. Packet Tracer. Cisco Packet Tracer. Focus tayo Packet Tracer tutorial sa IT. Ano po, itong roadmap. Actually, guys, yung roadmap ng network engineer, masyadong overrated eh, for me ah. Kasi, um, case-to-case basis kasi talaga yun eh. Pero, ah, siguro starting point talaga is network fundamentals. Pag network fundamentals ka IT, marami kang pwedeng start dyan. Depende sa level of knowledge mo. Kasi kung wala ka talagang level of knowledge, mag-i-start ka sa best option talaga yung CompTIA. CompTIA A+, or yung CompTIA ITF. May tinatawag yung CompTIA ITF, yung IT Fundamentals. Kung zero knowledge ka talaga. Okay, pero kung may mga basic knowledge ka sa IT, pwede ka nang rumekta sa CompTIA Network Plus. Or sometimes, kung gusto mo talaga solid yung foundation mo ka IT, pwede mo rin consider yung CCST networking. Okay? So, it's either CompTIA Network Plus or CCST networking. Okay? So, yun yung for me, yun yung roadmap. Pero after nun, okay? After nun, just in case lang na magkaroon ka na ng company or nakapasok ka na sa isang company, then yung company na to, let's say for example, binigay sa'yo is mag-handle ka ng firewall. So, yung roadmap mo kasi, okay, mag-iiba na. Okay, kasi more on magpo-focus ka na sa security. So, yung roadmap na ginagawa ng mga iba kasi, ito yung roadmap. CCNA, CCNP, CCIE, ganyan-ganyan. Ang dami. Pero, for me, opinion ko lang. Doon lang sa basic network fundamentals. Okay, siguro pinakasagad ng CCNA. Depende sa environment na pinapasukan mo. Depende sa kung anong sinusupport mo sa trabaho mo. Doon na magano. Doon natatahak yung sariling landas mo. Diba? So, kung nag-handle ka ng wireless, baka hindi ka makapag CCNP Encore, di ba? Or NRC. Makakapag-take ka ng ah, CCNP wireless, di ba? Pero don't get me wrong, kasi para maka-gain ka ng professional level ng wireless, kailangan meron kang income. May solid foundation ka talaga sa networking fundamentals. Okay? Any other question, Kaiti? Wala na ba? Goods na ba tayo? All goods? Okay. So, IT, pa-flex ulit yung YouTube. Bossing Kit, follow our YouTube channel. Okay, subscribe ka, Bossing Kit. So, 1.88 to, dapat dadagdag to, boss. Yan, dapat dadagdag to, 1,008. Ito, yan. Okay, guys, Pinoy IT Guy, type nyo lang. Okay, upload natin to, huwag kayong mag-alala.
Any other any other question? Goods na ba tayo? Okay. Thank you sa pag-like ng live, Boss Yoshimitsu. Parang lang Tekken. Okay. So, kung wala ng question, guys, so, mag-ciao na tayo. Ciao. Okay? Goods na tayo? Okay. Bye-bye na. So, kita-kits sa susunod na live natin ka IT. Okay? Bye, guys. Bye-bye na tayo. Bubu, bye-bye na. Bye na tayo. Bye-bye na tayo. Bye, guys.